Manny Pacquiao at Juan Manuel L. Dinamita Marquez sa Mexico. Muntik na ang hindi matuloy ang kanilang press conference dahil sa pagdumog ng napakaraming tao. Sa isang panayam sa Mexico rin, inanunsyo ni Pacquiao ang balak niyang tumakbo bilang vice-presidente sa taong 2016. May report si Dano Tingkungko. Mula Pilipinas, New York, Los Angeles, California. Guys, I'll stand in the middle. Hanggang sa home country ni El Dinamita. México se encuentra Francisco Valcárcel, que es justamente Damang-dama na magiging mainit at matindi ang laban ni na Juan Manuel Marquez at 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Dinagsa ang Mexico leg ng kanilang World Press Tour sa Monumento a la Revolucion. Ang pagkakataong ito, sinamantala ni Marquez para pasalamatan ng kanyang mga kababayan. ¿Qué le dices a este público que así te recibe, Juanma? no, muy contento, muchas gracias. Yo creo que la afición juega su papel muy importante, alegre, contento y darle las gracias a toda esta afición preciosa. Siyempre, kahit nasa kuta ng kalaban, papatalo naman ba sa hirit ang ating pambansang kamao na nakipagsabayan sa pag-Espanyol. No era mi intención pelear contra otro boxeador mexicano, pero así pasan las cosas. Hindi maikakailang sikat ang dalawa sa Mexico. Sa motorcade, unahan pa mga fans sa pagpapapirma ng kanilang boxing gloves at t-shirts. Kahit sa presko ng dalawa, hindi nagpaawat ang fans, pati ang mga miyembro ng media. Dahil sa gulo, muntik na hindi matuloy ang press con. Señores de prensa, bienvenidos. Tomen las cosas con calma. Prensa, para atrás, por favor. Prensa, demuestren un poco de civilidad a nuestros invitados. Tomen sus asientos. Tenemos, señores, 15 minutos para esta conferencia de prensa. Si no toman asiento, esta conferencia de prensa se va a cancelar. Nauna na ang pinahiwatig ni Pacman ang plano niya magretiro matapos ang laban na ito. Pero sa Mexico leg niya sinabi ang plano niya sa politika. I'm 16. I'm going to run vice president. No more boxing that time. Bago ang pangalawang pinakamataas sa posisyon sa ating bansa, nauna na rin
sinabi ni Pacman na susubukan muna niya ang posisyon ng pagkagobernador sa Sarangani. Si Marquez naman walang ibang iniisip sa ngayon kundi ang laban na iaalay niya sa kamamatay lang niya ang biyan ng lalaki. Sa pagkakataon ito, hindi lang daw panalo ang habol niya, kundi knockout. En esta tercera dices que vas por el knockout. Eso dijiste en Los Ángeles y queremos escucharlo de viva voz si es así. Sí, sí es así. Yo creo que las dos peleas me perjudicaron los jueces. Ahora vamos a buscar el knockout con inteligencia y vamos a prepararnos bastante bien para que ese knockout llegue. I am sure that this third fight will be the best of all of the fights. Bilang tulong naman sa mga mahihirap sa Mexico, nangako ang dalawang boksingero na mag-donate ng 1.5 million meals para sa mga taga-Mexico. Que es justamente Gaganapin ang Pacquiao Marquez 3 sa November 12 sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Ang nakataya ang WBO welterweight title ng ating pambansang kamao. Dano Tingkongko, GMA News. Ayon sa COMELEC, hindi pa raw kwalipikado si Pacquiao na tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2016 elections. 40 years old po kasi ang minimum age requirement sa mga tatakbo sa pagka-vice presidente at sa pagka-presidente na rin. 37 years old pa lang si Pacquiao sa taong 2016.